Nasa Indonesia pa rin daw si dismissed Bamban Mayor Alice Guo habang nagtaka naman umanong lumipad pa Hong Kong ang kapatid niyang si Wesley base sa impormasyong nakuha ng PAOK. Ang kapatid naman ni Alice na si Sheila nasa detention facility na ng Senado at inaasahang haharap sa pagdinig bukas. Saksi si Oscar Oida. Mula sa National Bureau of Investigation, dinala sa Senado ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila. Habang sa batasan pambansa naman, si Cassandra Leong. May magkahiwalay na arrest warrant laban sa dalawa, ang Senado at Kamara, matapos ma-cite in contempt dahil sa di nila pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng Pogo. Bukas, inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siya tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Sa Miyerkules naman, inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si Cassandra. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs that was raided by PAOK. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung tumatayong mga incorporators. Ang gusto natin malaman dito sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, and having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin daw ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. Ang kampo ni Ong, pinag-aaralang magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang reklamo ang mismong Justice Department. Arbitrary detention any public officer who detains another without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idemanda yung mga taga-DOJ sa mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Doon kami magdidemand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala itong tugon. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Guo? Base raw sa pagkipag-ugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa kanilang counterparts, nasa Batam, Indonesia pa rin siya. Minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating Blue Notice para mabantayan po siya ng 24/7. But then again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar. Ito rin ang impormasyong natanggap ni Senador Sherwin Gatchalian, pati na ng Bureau of Immigration. Kanina, yung mga ASEAN ambassadors nakausap ko at sabi nila naka-alerto na rin yung kanilang mga otoridad. So mahihirapan siyang gumalaw ngayon. Doon po sa ating coordination with our counterparts, Indonesian Immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Guo na magtawid border muli mula po nung huli niyang pasok noong August 18. Nauna na rin sinabi ng PAOK na base sa nakuha nilang impormasyon, hindi China ang posibleng final destination ng na-dismiss na mayora, kundi sa Golden Triangle region sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle because the Guo family has business interests, gambling interests in Cambodia. So that would be the safest bet that we have as of this moment. Inaalam din ng PAOK sa kanilang counterpart sa Hong Kong kung nakalipad nga ba o nakapasok sa kanilang teritoryo ang kapatid ni Alice na si Wesley. Ang NBI naman, sinabing patuloy ang pagsubaybay nila sa mga galaw ni Guo. Yan continuously nagmo-monitor kami. Meron tayong mga nakaabang pa rin na mga ahente. Sabay ng paghahanap kay Guo ang paghahanap din sa mga tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas. May mga lead na raw ang PAOK kung sino-sino ang mga ito at kasalukuyan pa nilang kinukumpirma. Ngayon meron na ho kami nakuhang ilang mga litrato
ng mga posibleng tumulong sa kanya. Binavalidate lang po natin ito kung totoo nga po ba yung nakuha natin mga litratong ito ng mga tumulong po sa kanya. At kapag totoo naman po, mananagat po ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.